Good morning to everyone. Time check is 8:15 AM. Kakatapos ko lang magdilig ng mga halaman natin dito sa kabilang bakuran. Ngayon, ang gagawin naman natin ay magpupunla na tayo. Kung matatandaan nyo dun sa last vlog natin, gumawa tayo ng lupang pangpunla natin. Ito na yung gagamitin natin ngayon. Ang pupunlain natin ay pechay, mustasa, and kamatis. Kakailangan natin ng seedling tray. Ito yung mga seedling tray na gagamitin natin. And then, ito ni-recycle ko na lang. Ito yung gagamitin natin para sa pechay. Then, itong isa is para sa mustasa. At ito yung para sa kamatis natin. So, start na tayo magpunla. Alalagyan ko na ito ng mga lupa. Tara. Nalagyan ko na ng mga lupa itong seedling tray natin. Ang technique na gagawin natin ngayon para malagyan natin siya ng buto ay gamit itong isang seedling tray natin, ipapatong ko lang siya dito and then ipipress ko para magkaroon siya ng butas na doon natin ilalagay yung mga binhi natin. So sample, ito lang. Halimbawa itong isang seedling tray natin, para magkaroon to ng butas, ipapatong lang natin and then ipipress natin. Yan. So sasaktuhin natin. Then press nyo lang siya ng madiin para magkaroon siya ng butas. So, yan. So, dun sa mga nakalubog na yan, dyan na natin ilalagay yung mga binhi natin. And then, kapag nailagay natin yung binhi, lalagyan ulit natin ng manipis na patong pa ng lupa na ginawa natin. Okay. So, yan. Same lang din. Pwede nyo gawin dito sa kabila. Ayan. Press nyo lang din. Meron na rin siya. Same dito sa kabila. Ang gawin natin. So, same. Meron na siya. So, pwede na tayo maglagay dito ng mga binhi natin na ipupunla. Mag-start na ako maglagay ng mga binhi natin. Pagkatapos nun, lalagyan na natin ulit ng isang manipis na patong pa ng lupa at saka natin siya didiligan. Okay? So, natapos na natin silang lagyan ng mga buto. Patungan na ulit natin siya ng manipis na layer pa ng lupa hanggang sa mapuno yung seedling tray natin. So, once na natapos na natin siya, ayan, nalagyan na natin ng manipis na lupa sa ibabaw, pwede na natin silang diligan. So, natapos na natin siyang diligan. Ngayon, ilalagay natin siya dun sa lugar na kung saan nasisinagan siya ng araw sa umaga, pero hindi naman siya nabababad sa sikat ng araw pagdating ng mga tanghali o hapon. So, sa pagpupunla naman ng mga ganitong klaseng buto, hindi naman kailangan totally bibili kayo ng mga seedling tray. So, kahit anong klase ng container, bubutasan nyo sa ilalim para hindi naiipon yung tubig is pwede. Pero I do recommend na yung paggamit ng ganitong klase ng mga lupa para bumilis yung pagtubo ng mga binhi natin. Kasi nga, etong lupa na ginamit natin ay medyo magaan, hindi tulad ng mga nakukuha lang natin sa likod bahay. So, yun lang. Sana meron kayong nakuhang tip sa pagpupunla ng mga buto natin. Then, updates ako after 7 days dito sa mga punla natin. Thank you guys for watching. Until next time. Thank you.